Mga kapatid, isa na naman po magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa gabing ito dahil binigyan na naman po tayo ng gabay, patnubay ng ating Panginoon para makabasa po muli ng kanyang salita. At nais ko po kayong anyayahan, mga kapatid ko kay Kristo, mga kababayan ko, mga kaibigan ko dito sa social media. Nais ko po kayong anyayahan na magbasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. At kung kayo po ay may mga Biblia na dyan sa inyong kinaroroonan, kung kayo po ay may bakanting oras, samahan niyo po ako mga kaibigan na magbasa po ng salita ng ating Panginoon. Unahin po muna natin itong Juan 3:16, ang John 3:16 na sinasabi lang palasak na salita ng Diyos dahil lagi na lang binabasa, ngunit dapat maunawaan po natin itong salita ng Diyos kung gaano po ito kahalaga sa buhay natin, lalo na po sa kapanahonan ito na malapit na dumating ang ating Panginoon dahil nangyayari na po ang lahat ng mga babala sa Biblia, sa last revelation o sa pahayag na sa kanyang muling pagparito ay mangyayari ang mga bagay na ito at nangyayari po. Nandiyan na po yung mga giyera, andyan na po yung mga kasamaan ng tao, andyan na po ang mga kalamidad, ang mga lindol. Ayan, kagabi po ay may nangyaring lindol na napakalakas sa Surigao at meron po tayong mga kapatiran doon na talaga nagkukwento, talaga grabe, nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot, sa nervyos. Dahil imagine, tulog na tulog ka, alas 10 ng gabi, past 10 po yun na nagkaroon ng lindol. Tapos bigla kang gigising ng isang malakas na 7.4 na lindol, di po ba? Kahit tayo po ay mga anak ng Diyos, talagang manginginig po tayo sa takot. Alam niyo po, yun po ang naranasan ng ating mga kapatid at mga kababayan doon sa Mindanao, kahit man ang aming anak na panganay at ang kanyang pamilya ay naroon din at naranasan din po nila ang may matindi at yumayanig na lindol. Yan po, kaya ibig sabihin ay malapit na dumating ang Panginoon at lagi ko nga pong nababasa na rin ang mga post ng ating mga leaders sa iba't ibang churches. Be ready, humanda na ang bawat anak ng Diyos dahil anytime na ay pwedeng dumating ang ating Panginoon. Napansin niyo po ba? Pasama na ng pasama ang mga taong masasama. Talagang lahat na ay gagawin. Nandyan po ang giyera ng Gaza at ng Israel. Andyan po ang pagbabanta, ang pag-iiringan, ang pagpapakiramdaman na ng bawat bansa. Kaya kailangan na po nating malaman ang katotohanan kung talagang hindi pa natin nababatid ang tunay na katotohanan at hindi pa tayo naniniwala sa katotohanan na sinasabi ng Biblia, ay paniwalaan na po natin sa panahong ito. Wag na po tayo magpatumpik-tumpik at hindi na po natin kailangang mamiloso po pa dahil ang nakasalalay po dito ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ang kaligtasan ng ating buhay na hindi po tayo maitatapon doon sa lugar ng impyerno, kundi doon po tayo pupunta sa kaharian ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga tao na nakakarinig sa oras na ito ng aking mga sinasabi dito po sa social media, dito po sa aking FB account, dito po sa aking YouTube channel. Nawa po ay buksan ng Panginoon ang inyong pandinig, ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso, ang inyong mga buhay sa salita ng Diyos at naway tulungan kayo ng banal na Espiritu Santo na maunawaan ang salita ng Diyos sa oras na ito at kung kailan nyo man ito maririnig, nawa po ay hindi na huli ang lahat. Kaya sa oras pong ito ay samahan niyo po ako na buksan ang inyong mga Biblia. Buksan po natin sa aklat ng Juan. Ito po yung sinasabi ng mga tao na palasak na ang verse na yan. Ngunit kung alam lang ng lahat ng mga anak ng Diyos na ang verse na ito ang pinakamahalaga na malaman ng tao at marinig ng mga tao sa buong mundo. Sabi po dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Salamat sa katotohanan na punong-puno ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na ibinahagi niya sa buhay natin ngayong gabi.
Dapat malaman ng lahat ng tao na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ba ang nandito sa sanlibutan? Di po ba mga tao na nilikha ng Panginoon? Sino ba ang narito sa sanlibutan? Di ba ang mga anak ng Diyos na nakakaalam ng katotohanan na kailangang mag-ingay at ibahagi, ipamalita ang good news na ito sa John 3:16. Sabi po dito, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin talagang sinasabi ng tahasan ng totohanan ng Diyos dito na sampalatayanan natin ang kanyang anak. Ang nagsasalita po dito ay ang Diyos Ama at kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Siya ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesucristo. Ang kanyang bugtong na anak na kailangan po nating sumampalataya sa kanyang anak. Walang iba kundi si Jesus Christ. Yan po ang katotohanan, si Jesus Christ. At sabi ng Panginoon, sumampalataya tayo sa kanyang anak. Sa kanyang anak. Sabi niya dito, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine, kapag hindi tayo sumampalataya kay Kristo Jesus, mapapahamak po tayo. Bakit? Kasi tanging si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po daan yung ating pagiging mabuting tao, yung ating pagtulong sa kapwa, yung ating mga ginagawa, ang kabutihan po na ating ginagawa doon sa mga anak ng Diyos na gumagawa ng kabutihan. Yan po ay bunga na lamang ng ating tamang relasyon at tamang pananalig sa Diyos. Kaya po tayo sa habag ng Diyos ay nakakagawa ng kabutihan. Ano po? At hindi po yan ang daan. Kahit po milyon-milyong kabutihan ang ating gagawin. Ngunit kung hindi naman tayo kumikilala o sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang tao po ay mapapahamak at hindi po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus Christ, ay hindi siya mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine, ano ba talaga ang gusto ng tao? Buhay ba na walang hanggan o yung nandito lang muna sa mundo na tinatamasa ang labis na kahirapan, kasakitan sa mundong ito? Ano po? Ngunit kahit nandito pa po tayo sa mundong ito, pero kung atin pong tanggapin ang Panginoong Hesus, kilalanin ang ating Panginoong Hesus at sumampalataya sa Kanya bilang ating Diyos, bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas, hindi po tayo mapapahamak, kundi tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito sa unang Juan, mga kaibigan, sundan niyo po ako, unang Juan chapter 5 verse 20, sabi po dito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po ang katotohanan. Walang ibang tunay na Diyos na ipinapahayag ang Panginoon sa kanyang salita, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Dahil ang Panginoon, nung tayo po ay tinubos sa krus, tayo po ay tinubos ng kanyang buhay. Nung siya po ay napako sa krus, inalay ang kanyang buhay, tinubos po tayo sa kasalanan. Siya po ay pinako, siya po ay namatay. Ng mga panahon na iyon, 2,000 taon na mahigit ang nakararaan. Ngunit pagkatapos po ng 3 araw, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay at hanggang ngayon ay buhay at wala ng kamatayan pang mangyayari. Kaya nga po kamatayang espiritual ang pwedeng mangyari sa isang tao na
gumagawa pa ng mali o gumagawa pa ng kasalanan. Ngunit kung siya ay talagang tutuhanan na kumikilala kay Kristo at kilalanin niya ang Panginoong Hesus at siya'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, buhay na walang hanggan ang kanyang mararanasan. Sabi po dito, sa kanyang anak na si Hesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, dahil ang Panginoon pagkatapos ng 3 araw nung siya'y nabuhay, hanggang ngayon ay buhay at hindi na siya mamamatay magpakailanman, kaya nga walang hanggan. At tayo man po na mga anak ng Diyos, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Kung ano po yung atin pong binasa noong nakaraan at ibinahagi ko sa inyo, kailangan munang mamatay ng tao upang makaranas ng kaligtasan. At ang katawang lupa natin ay papalitan ng makalangit na katawan. At kung ano ang naranasan ng Panginoong Hesus sa panahon na ito, ang buhay na walang hanggan ay atin ding mararanasan. Dahil ipinangako niya yan. Ipinangako niya yan sa John 3:16 na kung sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi mapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag wala ng hanggan, wala ng katapusan yun, wala ng kamatayan, lahat, wala ng hirap. Lahat ay panatag na, payapa na, masaya na. Ayaw ba natin ng mga ganon, kapatid? Ang inihiling lang naman ng Panginoon. Ang inihiling ng Diyos Ama ay kilalanin natin ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo sa kanya bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Mahirap bang gawin yon, mga kaibigan? Hindi naman tayo magbabayad ng milyon-milyon. Wala namang membership fee. Kundi ang gagawin lang natin ay lumuhod sa Panginoon. Kung tayo man ngayon ay nabubuhay sa kasalanan at patuloy na nagkakasala at alipin ng kasalanan. Ngunit kung gusto natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Lumuhod po tayo sa Panginoon. Aminin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. At kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, huwag na nating balikan pa muli. Magpatuloy na tayo 100% sa kabutihan. Bilang mga anak ng Diyos, magpatuloy na tayo sa pamumuhay na gamit ang salita ng Diyos. Gamit ang ating pananampalataya sa Diyos at patuloy na maging maayos, mabuti ang ating relasyon sa Panginoon. Upang sa ganon, hindi na po tayo mabubuhay sa kasalanan o hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Dahil ang kasalanan at pagkakasala ay talagang yan ang magdadala sa tao papunta sa impyerno. At hindi rin po pwede na tayo po ay magsisi lamang ng 10%, 30%, 50% o 99%. Kailangan po 100% ang ating pagsisisi ng ating kasalanan sa Panginoon upang hindi po tayo maging maaligamgam. Ang kailangan po ng Diyos ay mainit na pananampalataya at relasyon sa Kanya. Dahil ang mga mainit sa pananampalataya, yun lamang ang imbitahan ng Diyos na makapasok sa Kanyang kaharian. Ngunit ang mga malamig at ang mga maaligamgam, sinasabi rin ng Panginoon dito sa Kanyang salita na ito ay Kanyang isusuka. Grabe, ano po? Kailangan ba nating mahalin yung kasalanan na nasa atin? Kaya 30% lang muna, 50%, 99% muna, Lord. Kasi 1%, kailangan ko pa yun. Namimiss ko pa yun. Gustong-gusto ko pang gawin yun. O sige, 1%. Kung biglang dumating ang Panginoon. Diba sayang? Nang dahil sa 1%, naiwan ka, hindi nakasama sa rapture. At doon sa panahon na tayo po ay haharap na't magsusulit sa Panginoon, dahil sa 1% ay nahulog ang buhay mo doon sa impyerno. 100% na, mga kapatid, 100%. Mainit na pananampalataya ang nais ng Diyos na makita sa buhay natin. Hindi yung patumpik-tumpik. Hindi yung ngayong umaga nananampalataya tayo sa Diyos o sumasampalataya sa Diyos. Pero pagdating ng tanghali, may dumating ng mga problema, ayaw ko na sa Diyos. Pagdating ng gabi, medyo nakapagsisi uli. Parang mali ang aking ginawa, nagsisi. Pero ang pagsisisi ay 99% lang, hindi 100%. Sablay po, di ba? Huwag na po nating lagyan ng sablay ang ating pagsisisi. Gawin na po nating 100% upang walang sablay. Dahil yung mga sablay na yan ang magdudulot ng kapahamakan sa buhay ng tao. Hindi po ba tayo nanihinayan sa buhay na ito? Hindi po ba ang hirap-hirap na mamuhay dito sa mundo? Ang hirap-hirap po ng sitwasyon ng buhay sa mundo.
kung ating titignan bilang tao, ang hirap-hirap. Lalo na kung wala kang trabaho, may sakit ka pa, andyan pa yung panghuhusga ng mga kapwa-tao, andyan pa yung mga sitwasyon na napakahirap, na naisip pa ba natin na mahalin natin yung 1% na kasalanan na hindi natin isusuko ng lubusan sa Diyos dahil doon ay mapapahamak ang buhay natin? Ano ba ang mas mahalaga? Yung nagtitiis tayo dito sa lupa pero 100% naman ang ating kasiguraduhan na tayo ay mapupunta sa kaharian ng Panginoon at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan, kaligtasan ng ating mga buhay. Ano po ba ang mahalaga? Alam niyo mga kaibigan, sinasabi ko nga sa inyo, ako ay pasayaw-sayaw lamang sa Reels, pasayaw-sayaw lamang dyan sa ating YouTube channel kasi baka magsawa kayo sa salita ng Diyos. Kaya inaaliw-aliw ko din po kayo sa pamagitan ng mga pasayaw-sayaw ng inyong Lola Inday. Ngunit habang ginagawa ko ang bagay na yan, ay nagtatalo ang aking puso't isipan. Baka ang matutunan nyo sa akin ay sayaw at hindi ang salita ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, tahasan kong sinasabi sa inyo, makinig tayo sa Diyos. Makinig tayo sa Diyos sa panahong ito kapag meron kayong naririnig na salita ng Diyos, yung full gospel na salita ng Diyos na inyong narinig at pinapakilala na si Jesus ang tunay na Diyos at Panginoon. Paniwalaan nyo na mga kapatid, paniwalaan nyo na mga kababayan ko, maniwala na kayo na si Jesus ang tunay na Diyos. Wala pong maraming gagawin, hindi po tayo pipila ng pagkatagal-tagal, hindi po tayo maghihintay para lang maranasan ang buhay na walang hanggan. Hindi po tayo magbabayad ng kontraktor, hindi po tayo pipila para lang sa permit, para lang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasimple lang po ang gagawin ng isang tao. Simple lang po ang itinuro ng Panginoon na way kung paano po tayo makalapit sa ating Panginoon. Lumuhod lang po tayo at pagsisiyan ang kasalanan 100% at talikuran na natin yung ating lumang buhay. Layuan na natin yung kasalanan, wag na nating babalik-balikan pa. Magpatuloy na tayo sa katuwiran ng Panginoon. Doon na tayo lumakad sa katuwiran ng Panginoon. Ang kalooban na ng Diyos ang ating sundin. Yun ang ating yakapin at huwag na yung kalooban nating sarili ang ating yakapin. Huwag na nating yakapin yung kalooban ng kung sino pa man sa mundong ito. Kundi ang yakapin natin ay ang kalooban na ng Diyos. Hindi po mahirap mga kapatid na gawin ang bagay na yan. Lumuhod tayo, magsisi ng kasalanan, isuko natin ang ating buhay at banggitin ang ating mga labi na Panginoong Hesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan at magmula sa oras na ito, sa iyo po ako sumasampalataya bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. At magpatuloy po tayo sa tamang buhay. Bilang mga anak ng Diyos, sundan po natin ang mga yapak ng ating Panginoon. Kung paano po siya namuhay dito sa mundo, na kahit tinutulig sa siya, kahit sinaktan siya, ipinako siya sa krus, ay naroon pa rin ang kanyang pag-ibig sa tao. Yan ang pag-ibig ng Diyos na hindi natin mapantayan. Kaya kung ano po ang tinuturo ng Panginoon sa ating mga buhay sa pamagitan ng kanyang salita, gawin po natin ito, sundin po natin ito. At ipakita po natin sa Panginoon na hindi po siya nagsayang ng kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, pagpasensyahan niyo po kung ganyan po katapang ang aking pananalita ngayong gabi dahil kailangan po nating marinig ang salita ng Diyos. Sabi ko nga sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga viewers, followers, kapag narinig nyo ang salita ng Diyos na aking ibinabahagi at hindi nyo po sundin,
ano man po ang mangyari sa inyo, mapahamak man po kayo, wala na po akong pananagutan pa sa Panginoon. Doon sa panahon ng aking pagsusulit sa harapan ng Diyos, kung anong aking ginawa dito sa lupa habang ako'y nabubuhay. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti. Ako man ay isang makasalanan. Ako man ay punong-puno ng kasalanan ang buhay. Hindi po ako mabuting tao noong mga panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesus. Kung ako po ay hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ako po ang nasusunod. Ang kalooban ko ang nasusunod. Kung ano may isip ko, yun ang gagawin ko. Pag sinabi kong susuntukin kita, susuntukin talaga kita. Pag sinabi kong ipapahiya kita, ipapahiya talaga kita. Pag sinabi ko na ang lahat ng sikreto na sinabi mo sa buhay ko, patungkol sa pagkatao mo, isisiwalat ko talaga yan at walang makakapigil. Ganyan na ganyan po ang aking karakter nung araw. Nung ako ay wala pa kay Kristo at hindi ko pa kilala ang ating Panginoon sa Kristo. Ngunit, habang araw po sa pagpanday ng Panginoon sa buhay ko, sa bawat araw, natutunan ko po ang tama. At iwinaksi ko po yung mali, lalo na po ang kasalanan. Dahil wala po tayong karapatan na husgahan ang ating kapwa. Lalo na po ang mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hindi po ako mabuting tao ng mga panahon na lumipas, ngunit ngayon, gusto ko pong suklian ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Na kahit man lang sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang salita ay mayroong makakilala sa ating Panginoong Hesus. Mayroong tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas at kanyang Diyos at sumampalataya siya ng lubusan habang siya ay narito sa lupa ay magpatuloy ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa gabing ito dahil hindi po ako napapalagay, hindi po ako napapakali. Kapag may sinasabi ang Holy Spirit sa akin, gawin mo ang bagay na yan. Kaya kailangan kong gawin dahil kapag hindi ko ginawa, grabe po yung guilt na aking nararamdaman. At ngayong gabi po, ito pong ating binasa na salita ng Diyos mula po sa John 3:16 at sa unang Juan chapter 5 verse 20. Ito po ang nais ng Diyos na ipabatid sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa inyong mga buhay, salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at salamat po sa mga tao na naliwanagan ng salita ng ating Diyos. Salamat po sa Panginoon. Amen.